Isang mapagpalang araw sa inyo mga kagala ko. Magandang araw. Kumusta kayo? Pupunta tayo ngayon dito sa aming babuyan kasi may ginagawa kami ni Di. Hindi muna ako nakakapaglakad-lakad. Gawa na sa pag-aagaw ko ng isang hapon, medyo napasara yung baba ng paa ko pag-apa ko sa bangko. Ayun, masakit kaya hindi ako makalakad ngayon. Ngayon dito muna tayo sa babuyan. Total ng mga nakaraang araw may nangungumusta sa akin. Kumusta na daw yung aming mga alagang baboy. Kaya ipapasilip ko ng kunti sa inyo. May ginagawa kami ngayon dito ni Di kasi inihahanda ni Di yung mga kakulangan sa aming paruwing dahil natanggal yung mga nakaraan ni Wana. Imalapit na mga anak ngayon si Wana mga kagala ko. Ang due date niya ay ngayon July 10 or 15 baga. Basta parang ganun, July 10 to 15. Kaya inihahanda na namin ni Di yung kanilang maayos na lugar para kapag siya ay nanganak. Gawa na rin ng mga biik. Tapos pasilip ko sa inyo yung aming mga baboy. Sa mga nangungumusta, kumusta daw yung aming mga alaga. Ayan si Wana, nanginginain muna siya dyan dahil nga inilabas muna ni Di dahil may ginagawa nga dito sa kanyang paruwing. Si Wana. Wana pangalan yan kasi ng mga panahong naalis ng bagyong uwan doon namin kinuha yung pangalan niya, si Wana. Ito si Di. Yan yung kanyang ginagawa. Anong idudugtong mo dyan, Be? Hindi makalabas. Para hindi daw makalabas si Wana. Kasi mga kagala si Wana, kahit may ganyang harang-harang, yung iba nga natanggal na niya. Dahil may mga baboy nga minsan na sobrang aktibo talaga sa kalikutan. Na pagtatanggal talaga niya yung mga nakabalagbag dyan. Kaya inaayos ulit ni Di. Si Marites, mabait naman yan si Marites. Magkasunod lang sila ni Wana na manganganak. Isang buwan daw mga kagala kung pagitan ni Wana at ni Marites. Kaya pagkatapos ni Wana manganak mga isang buwan, susunod na si Marites. At ito nga ang ginagawa ni Di, inaayos niya itong bahay ng aming mga inahing baboy. Doon siya nagpuputo lang kanyang mga bakal-bakal dahil niya para gawing pang-ayos dito at makulit talaga si Wana. Ayan sila dito sa unang pitak natin. Hindi naman nagkakalayo yung edad niya mga kagala. 2 buwan na rin sila. Yan. Itong unang dumating natin dati. Ayan na sila ngayon. Nako, sobrang kukulit niyan. Talaga ka naman. Siya ka na may alagang bata, matindi pa. Yan, 2 buwan na sila. Tapos ito yung huling dumating natin dati. 2 buwan na rin itong mga to. Yan, medyo maaamos na lang sila dahil nga kumain na. Tapos, ayun, nagdumi na sila ulit. Kaya madumi na ulit. Ito kasing painuman namin na to, ayusin ulit ni Di pagka-out nila dahil talagang sablay. Dati kasi umasa si Di na yung mga unang batch naming naging alaga ay mababait. Hindi nila pinakikialman yan. Pero nang dumating tong mga to ngayon, nako, lahat ubos yan. Itong sinimento ni Di sa ibabaw na ubos nila yan na unti-unti. Kaya kapag na-out tong mga ito mga August siguro or September, tatanggalin ulit siya ni Di at aayusin dun sa likod ilalagay para wala siya nakapatong dyan na hose. Doon lang talaga nagkamali si Di. Masyado siyang umasa at nagtiwalang mababait lagi mga alaga namin. Kaya ganun. Ayan o, umiinom pa yung isa. Kaya kapag si Di wala dito, pinaglilikot talaga nila yun. Ako hirap na hirap. Kaya ang ginagawa namin pagkainom nila, tatanggalin na lang muna. Tapos kapag kakain, saka namin ulit ibabalik. Dahil hindi nila tinatantanan yan hanggat hindi nila nasisira. Utay-utay para siya ng ginagawa dito. Noong mga nakaraan mga kagala, ito inayos din ni Di. At masyado nang ang puno. Ayan, nagbawas siya dyan ng dumi. Tapos dun nilagyan ng kanal. Kumbaga, pumunta man dun yung tubig niya, ay tubig na lang yan, kumbaga sala na dahil nga may hukay dito. Nandiyan lang yung mga dumi. Pero yung mga dumi niya, idinadako talaga namin. Dito namin inilalagay. Tapos kapag tumagal at natuyo na siya, inihahalo yan Di sa lupa para gawing pataba sa aming mga halaman. Ito naman yung nilinis niya nung nakaraan lang. Yan. Hindi na siya ganung punong-puno talaga. Nakala mo ano tingnan. Malinis na ulit. Yan. At ayan si Di sa kanyang wini-wielding. Ewan ko lang kung magkaigi yan, kung matibay na. Dahil si Wana nga, kahit pagkatibay-tibay ng ginagawa mo, talaga namang ulot sa kakulitan. Nasisira at nasisira talaga niya yung mga bakal-bakal dito. Mantakin mo nga oh. Ang tigas-tigas ng pagkakawilding yan, talaga hindi niya tinantanan. Takot. Dito na tayo dadaan sa kabila. Natatakot ako doon sa ginagawa ni Di. Yun lang. Napakita ko na sa inyo ng konti yung ating mga alaga para sa nangungumusta sa akin nung nakaraan kasi nga matagal naman akong hindi na nakapag-vlog para sa aming mga alaga. Pero kapag may bago na at nanganak na ulit si Wana,
saka si Marites. Ayun, magbablog ako. I-share ko sa inyo yung aming mga BE kung ilan. Sana makarami tayo. Uwi na tayo muna ngayon dahil wala naman ako may itulong dun kay Di. Siya lang naman yung may ginagawa. Magluluto na lang ako ng pagkain. Ayun lang mga kagala ang aking kunting vlog para sa araw na ito, para sa aming mga alaga na mga gusto lang mangumusta. Okay naman sila, thank you Lord, at paragi silang okay at malulusog. Yun lang, ingat kayo palagi mga kagala ko. Yun yung ating panahon ngayon. Makulimlim na minsan ay umiinit. Kahapon ay malakas din ang ulan, kaya thank you Lord at malakas talagang ulan kahapon. Ayun lang mga kagala ko, ingat kayo palagi. Thank you for watching. Bye!